Sige mga tao, matagal ko nang gustong mag-react sa video na ito. Pero hindi ko alam bakit palagi ko itong nalalaktawan. At ganito dapat ang reaksyon ng bawat hindi Muslim tuwing makakakita sila ng isang Islamista, isang Muslim na nagpapalaganap at nangangaral ng kanyang pananampalataya dahil ipinapakita nila ito sa atin na parang ito ang pinakadakilang bagay. Lahat ng ibang ideolohiya at relihiyon ay masama at walang silbi. Pero tingnan nyo kami. Ginagawa nila ito ng may matinding paniniwala na halatang halata talagang naniniwala sila rito. Pero ang tanging solusyon dyan ay kailangan mong armasan ang sarili mo. Kailangan mong turuan ang sarili mo kung gaano kasama, barbariko at primitibo ang ideolohiya ng Islam. At malinaw na may politikal na aspeto rin yon, na alam ng matapang na babaeng makabayan mula sa Britanya na ito. Pakinggan natin siya. Magkakaroon tayo ng sarili ninyong malalakas na tao, pero naniniwala akong maaari naman silang maging sibilisado. Hindi ko iniisip na mali or nakaka-offense sa iba ang hangaring tiyakin ang patuloy na pag-iral ng aking mga kababayan sa hinaharap. May karapatan kami sa aming pagkakakilanlan, kasaysayan, pamana, kultura at pag-iral bilang bayan. Walang may karapatang kumuha niyan sa amin. Para sa akin, ang mga nagsisikap na agawin yan sa amin ay mga ekstremista. Tama ka diyan. Diyos ko, simple lang pero hindi mo magawa. Lumalaban ka para sa kaligtasan mo. Ipinaglalaban mo ang karapatan mong mabuhay. At nakita na natin ang maraming sobrang kaliwa, woke na politiko na nagsasabing, ano kung mawala ang mga puti? Ano ngayon? Ibig kong sabihin, marami namang mga puti. Karamihan sa kanila, karamihan sa mga politikong yon ay mga puti rin na nagsasabing, ano ngayon? Ganon talaga. Hindi ganoon kung sasabihin ng mga tao. Hindi pwede. Pasensya na. Ayaw naming maglaho. Kung sinabi mo yan tungkol sa mga Pakistani o sa iba pang kultura o sa iba pang mga tao, baka sabihin, kung maglaho sila? Hindi. Puputulin muna nila ulo mo bago sila maglaho. Hindi pa tayo naroon at hindi natin kailangang umabot doon. Kailangan mo lang. Iyan ang punto ko. Hindi dapat maging masama o malupit ang kanluran at hindi kailangang gumawa ng concentration camp. Hindi mangyayari yon. Walang kailangang gumawa niyon. Ang dapat gawin ng mga taga-kanluran ay paglaban ang kanilang mga pangunahing pagpapahalagang kanluranin. At ito ang dahilan kung bakit matagal na ring may ilan sa atin na tagapagtanggol ng malayang pananalita. Dahil alam natin na ang malayang pananalita ay isang napakalaki. Ito ay isang napakalaking bagay na humaharang sa mga Islamista at sa lahat ng mga woke na sosyalista at komunista ng matinding kaliwa at sa mga tao ng buong kanluraning mundo. Ang malayang pananalita ay isa sa mga pangunahing pagpapahalaga na naging dahilan kung bakit ang kanluran ay naging pinakadakilang sibilisasyon na kilala ng sangkatauhan. Tumindig at ipaglaban ang iyong mga pagpapahalaga, lalo na ang malayang pananalita. Hindi ko nakikitang may contradiction dito o salungat sa ideya na ang mabait na lalaking ito ay maaring magkaroon ng tahanan dito dahil siya ay biyaya para sa Britanya. Siya ay isang biyaya. Siya ay biyaya sa Britanya. Talaga? Marami siguro siyang asawa. Siguradong taga-suporta siya ng Hamas. Galit siya sa mga Hudyo at sa mga di mananampalataya. At asset siya. Biyaya siya. Hindi naman talaga siya biyaya. Sige, sa itsura pa lang niya, masasabi kong galit siya sa mga hindi naniniwala. Galit siya sa kanila. Galit siya sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Galit siya sa kanila. Hindi ako nagmamalabis. May video para sa lahat ng yan. Hindi mo na kailangan mag-imbento. Hindi ako Muslim. Kinamumuhian namin siya alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay nasa kufur. Dahil alang-alang kay Allah ang pagkapuot namin, may mga hangganan yon. Isipin mo yon. Tingnan mo siya. Para bang kinamumuhian namin ang mga di mananampalataya dahil kinamumuhian ni Allah ang mga kuffar. Ang kagandahan ng pagpapasakop kay Allah. Magiging pamantayan ito. Allah, kaya ang galit na ito na nararamdaman ko. Ginagawa ko lang ito bilang pagpapasakop kay Allah. At sa pagpapasakop na yon, may mga hangganan. Ipinagbabawal ng Quran ang pakikipagkaibigan ng mga Muslim sa mga di-Muslim. Batay sa talata sa Quran na nagsasabing, huwag gawing awliya ang mga Hudyo at Kristiyano. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Ito ang sinasabi ng kanilang aklat at ng kanilang mga tagapagturo. Nasa Quran ito at 3 beses nabanggit. May 3 talata sa Quran na nagsasabing hindi maaring maging magkaibigan ang mga Hudyo at Kristiyano. Pero dito, tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Sobrang magiliw ang pakikitungo niya. Parang magkaibigan sila. Pero walang kamalay-malay yung hangal na puting lalaki. Ito na ang sugdulan ng kabaliwan.
na ginahasa sa mga krimeng may motibong panlahi at panrelihiyon ng mga tao mula sa kanyang komunidad. Paano madagawang tanggapin ng aking komunidad ang katotohanan na binuksan nila ang kanilang mga pintuan, nagbigay ng kanluman sa mga taong nagsabing, pakiusap, hayaan ninyong pumunta kami dito para sa mas magandang buhay. At pagkatapos, ano ang ginawa ninyo? Ginahasa, ninakawan, pinakingikil, tinatakot, at pinatay ang aming mga tao. Tapos inaasahan ninyong hindi kami magagalit. Aminado akong wala ro ng isang pabayaan na lalaki. Karamihan sa mga tanga ay walang alam. Wala siyang alam. Tingnan mo, hindi rin siya nagsalita. Ang komunidad nila ay laban sa komunidad ko at may motibong panlahi at mali siya mula sa mga dayuhang pumasok sa ating bansa dahil sa ating pasasalamat at kabaitan. Ang panggagahasa ay hindi lang ginagawa ng mga Asyano. May mga puti rin na. Oo, may mga puting lalaking nanggagahasa, pero kaunti lang ang ganitong mga kaso. Ang pagkakaiba, ito ay isang genocide na may motibong panlahi at panrelihiyon na sadyang itinatarget ang ating mga tao para saktan sila. Malinaw itong nakasaad sa konvensyon tungkol sa genocide. Ibig sabihin nito ay padulot ng pisikal at mental na pinsala sa mga miyembro ng isang particular na grupo. Hindi mo siguro ipaglalaban na ang gang rape sa mga bata ay hindi magdudulot ng grabeng pisikal at mental na pinsala. At ang pagkakaiba, merong 1 milyong puting bata, 1 milyong puting bata sa nakaraang ilang dekada na ginahasa ng mga Muslim na Pakistani na lalaki. Ito ay sinadya at may karapatan ng ating komunidad na magalit. Kung sa ibang bansa ito nangyari at ibang tao ang sangkot, baka sinusunog na nila ang mga bahay at pinalalayas na kayo sa bansa. Dahil sobrang tolerant ng mga puti, nag-demonstrate lang kami. Matatapos din yan. Sigurado ako. At hindi kami nakikisangkot sa walang saysay na karahasan at terorismo. Kami ay mga puti. Sinisira namin ang mga kontinente, binubura ang sibilisasyon at nagsisimula ng pandaigdigang digmaan. Sa mayon, naging mapagparaya kami. Hintayin mo nga wala ang pagtitiis na yan. Kapag wala na ang mga Anglo-Saxon para tiisin ang panggagahasa, pagnanakaw, panghingikil, at pag-agaw sa aming pagkakakilanlan. Hinihintay ko ang sandaling iyon. Ibig kong sabihin, wala talagang alam ang mga taong ito kung sinong sinusubukan nilang gisingin. Itong mga taong ito, ang mga ninuno ng maliit na isla na ito ay nasakop ang 25% ng lupa sa buong mundo. Wala kayong alam sa kaya ng mga taong ito. Hinihintay ko lang silang gumalaw. Ang mga Briton at Kanluranin ay sobrang sibilisado para sa sarili nilang kapakanan. Sobrang sibilisado. Kung tinugunan nila ang kabarbaridad ng kabarbaridad din, wala sana lahat ng ito. Wala sana lahat ng ito. Si Rupert Lowe, kung kilala nyo, gagawan ko ng hiwalay na video. Kakalabas lang ng rape gang inquiry niya. Pakinggan nyo, hindi ko pa nababasa lahat dahil gusto kong basahin ang buong dokumento. Mga 150 pahina yata ito. Pero may nakakagulat na testimonya. May ilang bahagi na akong nabasa at hinahanap ko pa yung isa. Tingnan mo. Random lang ito, hindi ito yung hinahanap ko. Pero tingnan mo, bigla mo na lang natatagpuan ang mga kasong ito. 12 magpipinsan ang nahatulan sa paulit-ulit na panggagahasa sa isang bata. Minsan sunod-sunod at kahit saan gusto nila. Hindi talaga ito natatapos. Hindi ito natatapos. Itong tinutukoy ng babae. Hindi talaga ito natatapos. Mayroong nakakagulat na testimonya kung saan sinabi ng pulis sa biktima na huwag tukuyin o tawagin ang mga lalaking ito bilang mga Asyano dahil ito raw ay racist. Kaya hindi, sa tingin ko, una sa lahat, sa palagay ko, hindi na mahalaga ang mga label na ito. Sawang-sawa na ang mga tao. Magaling ang babaeng ito. Alemanya, Britanya, kadalasan sila ay mga Jute at Saxon at Angel mula sa Alemanya. Ang mga Anglo-Saxon ay pinaghalong mga Celt at Saxon. Hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto nilang sumali sa ganitong debate na tipong ikaw ba ay Anglo-Saxon, Celt o Norman? Paanong labanan sa Hastings? Paano yung mga argumentong yon? Wala sa mga yon ang dahilan para dapat kang tumira dito. Kung sinasabi mong pwede lang basta-basta pumasok at sakupin ang mga tao, edi ibig sabihin okay lang na sakupin ng Amerika ang Afghanistan. Bakit ka nagrereklamo tungkol dito? Okay lang pala sa inyo na sakupin ng kanluran ng mga ikatlong mundong bansa dahil hindi nyo kayang pamahalaan. Kasabay niyan, hindi kayo dumating dito bilang mananakop, kaya ang mga mananakop ang nagtatakda ng mga patakaran. Ang mga mananakop ang nagdedesisyon yan. Kung dumating kayo dito sa Inglaterra o Europa bilang mga mananakop, sigurado alam namin kung anong gagawin ninyo. Ipapataw ninyo ang Sharia. Kukuha kayo ng mga babae bilang mga alipin sa pakikipagtalik at gagawin ninyong mga alipin ang mga lalaki na ayon sa Islam ay legal. Iyan mismo ang ginawa ng Islam sa loob ng 1,400 taon, pati sa India, Persya, Hilagang Aprika at Espanya.
pero kinailangan silang paalisin. Sabi nga ni Cersei Lannister sa Game of Thrones, ang kapangyarihan ay kapangyarihan. Kayo, ang mga taong ito ay dumating bilang mga refugee, mga migrante at mga migranteng ekonomiko, humihingi ng pagkakataong maranasan ang buhay sa unang mundo. At ngayon sinasabi nila, alam mo kayo, ibig kong sabihin, lahat naman ay sinakop ng bawat isa. Kaya ayos lang daw. Ito ay talagang kabuuan. Ito ang argumentong pinapalaganap nila sa Australia. Kayo ay mga kolonisador, kaya pwede kaming pumunta. Sandali lang. Kung gusto ninyong sakupin ang Australia, magdala kayo ng sundalo. Sakupin ninyo ito sa totoong paraan. Hindi yung parang nakikiusap lang na papasukin. Pagpasok ninyo, sasabihin ninyo sa inyo na ang bansa. Hindi, bansa ninyo lang yan hanggat pinapayagan kayo ng mga katutubo na mga orihinal na naninirahan sa lupaing yon na maging bansa ninyo ito. At kapag nagpasya na sila, kapag ubus na ang pasensya nila, natiyak kong malapit na. Kapag naubos na pasensya nila, babalik kayo. Inihintay ko lang yon at buo ang paniniwala ko na mangyayari talaga. Ang matapang na sinasabi ng babaeng ito, karamihan sa kanila, wala ni isa sa mga taong itong sumasabat dahil sang-ayon sila sa kanya. Sumasang-ayon sila sa kanya. Itong lalaking ito, grabe, piliin mo ang pagmamahal. Itong mga hippie na ito, grabe, wala silang alam. Parang guys for gasa ang dating nito. Sobrang mga tanga. Pasensya na. Para silang isang itim na tao na nagdiriwang ng pag-aalipin at mga kadena. Mahal, hayaan mong patayin kita gamit ang pagmamahal ko. Mga tanga. Puro mga tao mula sa Hilaga at Kanlurang, Europa na puti ang lahi. Oh. Pareho lang tayo ng genetic na komposisyon. Oo. Ang mga Europeo ay magkakapatid noon, bago pa dumating ang ibang lahi tulad ng itim, kayumanggi, Asyano sa Britanya. Sa katunayan, noong dekada 50, mas mababa pa sa 0.3% ang bilang sa Britanya. Silisya, Ano nga ba ang Europa noon? Maging definisyon ng pagkahilig sa Europa ay iba 1,000 taon na nakalipas. Isinama ng mga Romano ang Hilagang Africa, isinama rin nila ang ilang bahagi ng Syria, kaya may pamana ng pagbabago, ang pagbabago. Dito ay napakalinaw. Wala sa mga pagbabagong yun ang nangyari ng kusa. Kaya, oo, maaari mo subukang sakupin ng Europa at Britanya at baguhin ang kultura o etnikong komposisyon basta tanggap ito ng mga katutubo. Sabi ko nga, hindi ito naging kusa. Kaya sabi ng babaeng ito, hindi rin ito kusa. Hahatakin at palalayasin ka namin. Palalayasin ka namin. Walang sharia saan man sa Europa, lalo na sa UK. Ano ang Britanya? At tuloy itong nagbabago. nagbago na ang Britanya. Pero tayo, mananatili pa rin tayong pareho. Tama? Kaya wala na ang tahanan mo na puno na ito ng tao. Walang Asyano o Pakistani at ayos lang kung lipulin ka namin. Kunin natin ang mga lupa mo, kunin natin ang pagkakakilanlan mo, baguhin natin ang kasaysayan mo para hindi ka na maging bahagya nito at para hindi ka na umiral. Alam mo kung bakit? Dahil ang mga bansa tao ay parang palit-palitan lang. Kaya wala namang halaga kung lipulin natin ang isang buong lahi. Dahil pare-pareho lang naman tayo, di ba? Katie fan. Baba Kate versus the state. Gusto mo pa rin sundin ang sarili mong batas dito? Sinusubukan mong ipasok ang Sharia law sa negosyo. Hayaan kong ituloy ng isa sa mga kasama ko. Oh, nakakamangha. Bukas ako sa usapan. Ano ang iyong? Ano ang ibig mong sabihin doon? Sa totoo lang, kapag iniisip ng iba na tayo ay sobra o hindi katanggap-tanggap, kung ang dinaranas natin ay mangyari sa iba, ituturing itong krimen laban sa sangkatauhan. Kapag dinanakaw ang pagkakakilala natin, ginagahasa ang mga anak natin, may mga pag-ataking terorista laban sa atin at nagprotesta tayo, tinatawag tayong kanan na ekstremista. Maisip mo ba kung 1 milyong itim na batang babae ang ginahasa sa mga krimeng may motibong lahi na ginawa ng mga puting lalaki? Yan ay magiging laman ng lahat ng balita. Hindi na makatapos ang usapan tungkol doon, pero 1 milyong puting bata ay maaaring gahasain. Sinasabihan tayong matinding kanan kapag tinag-uusapan natin ito. Pumupunta sila rito, inaangkin ang eksklusibo natin pag-aari, tapos tayo pa sinisisi sa nangyari 300 taon na ang laluipas, na para bang tayo ang pumasok sa mga bansa nila. Pumasok tayo sa kanilang bansa nung hindi pa sila maunlad, at itinaas natin ang kanilang haba ng buhay at pamumuhay. Pumupunta sila rito para magsamantala sa isang maunlad ng bansa, pero galit pa rin sila. Yan ang pagkakaiba. Ito ay galit. At gayon pa man, sinasabi nila na tayo, alam mo, na ipinagtatanggol lang natin ang sarili nating mga tao. Sinasabi na may karapatan tayong mabuhay, may karapatan tayo sa ating sariling bayan, may karapatan tayo sa ating kasaysayan, pamana at kultura.
bigla tayong naging masama. Pero sila naman ipinaglalaban din ito para sa sarili nila. Kaya nga sinasabi ko, hindi mo pwedeng sabihin hindi kami makatuwiran kung ipinaglalaban mo rin ang sarili mong tao pero ayaw mong gawin namin yon. Hindi makatuwiran ng mga Briton dahil hindi sila tumututol sa pagpapalit sa kanila. Yun lang ang hindi makatuwiran sa lahat ng ito. Sa tingin ko, nalinlang, niloko, at nabigla ang mga Briton sa loob ng 20-30 taon dahil, gaya ng sinabi ko, naging masyado silang sibilisado para sa kanilang sariling kapakanan. Pero hindi na ngayon. Hindi ko akala'y magtatagal pa yun ng ganoon. Hindi talaga yon mananatiling ganoon. May mga tao talagang tatayo at magsasabi ng, sandali lang. Wala naman sa atin ang pumayag dito. Tignan mo to. Flash failure. Ito ang Birmingham. Hindi ito natatapos. Hindi talaga natatapos. Tuloy-tuloy lang talaga. At tingnan mo ito, parang lahat pababa. Tingnan mo, pati kalidad ng mga kalsada mo pababa rin. Tingnan mo ito. Madumi at magulo ang mga ito. Ano to? Wala sa mga Brito na nagrereklamo ngayon ang nagsasabing pumayag sila dito. Wala. Wala talagang pumayag dito. Sinabi sa kanila na maganda ang pagkakaiba-iba. Alam mo, magkakaroon tayo ng iba't ibang putahe. At lahat ay mabubuhay sa isang etnikong utopia at multicultural na utopia. Hindi ko na sinasabi na sa UK lang ito nangyayari. Sa tingin ko, ang multikulturalismo mismo bilang isang ideya ay hindi talaga gumagana. O kung nangyayari man ito ng natural, o nangyayari ito ng artipisyal, gaya ng nangyari sa Kanduran. Tingnan natin ang ibang multikultural na lipunan tulad ng India. Nagkakasundo ang mga Indian o lahat ng mga politeísta, Budista, Hindu, Jain, nagkakasundo silang lahat sa isa't isa. Pero kapag hinaluan mo ito ng Islam, ito na ang parehong problema. At tingnan mo ito. Ganito sila umasta. Wala silang hiya. Nang-asar sila, nanggugulo, puro yabang at pananakot. Para saan ba yon? Alam mo, kailangan ng magising ng mga tao. At pareho lang ito kahit saan. Ganito rin ang ugali nila kahit saan. Yon ang, uy, tingnan mo ito. Ito ay, ewan ko, sa tingin ko ay mamamahayag ng Washington Post o New York Times. Isa rin siyang Pakistani. Pakinggan mo siya. Pakinggan mo lang ang talumpating ito. Natalo ka na, talo ka na. Ang pagkakamali mo ay pinapasok mo kami sa simula pa lang. Ang pinakamagandang bagay sa mga kayumangging tao, at bilang isa sa kanila, masasabi kong sobrang dami namin. Mga 1.2 bilyon sa India, mahigit 200 milyon sa Pakistan, mga 170 milyon sa Bangladesh. Yan pa lang ang mga tao doon. Hindi ko pa nababanggit ang mga expat o imigrante. Marami kami, at dumadami pa kami. Mahilig talaga kaming dumami at pinapasok niyo kami nung 1,900 at 65 may ilan na nun. Pero nung pinapasok niyo ang isa sa amin, alam niyo ba ang nangyayari kapag may pumasok na kayumanggi? Dumarating ang lola namin, dumarating ang lola namin, dumarating ang tito namin. Ang tita namin. Maaring tunog sarkastiko, pero bawat salita ay totoo. At naniniwala sila doon. Mukhang biro ito, pero hindi ganoon. Dumarating ang pinsan namin. Dumarating ang ikalawang pinsan namin. Dumarating ang ikatlong pinsan namin. Tapos nagkakaroon kami ng mga anak, maraming anak. At hulaan mo kung ano ang susunod. May ilang kuting babae, alam mo, yung mga babae mula sa kanluraning sibilisasyon, yung mga dalisay na babae, yung mga Amerikanong babae, kuno, yung mga Rust Roosevelt na babae, yung mga tunay na babae, gusto nilang ilan sa aming mga kayumanggi. Hindi namin sila kinukuha. Sila ang lumalapit sa amin. Diyos ko, anong katangahan? Anong nakakahiya namang pahayag yan? Hindi ikaw, bro. Siguro yung kasing gwapo ko, pero ikaw, parang hindi yata. Nakahada na tayo sa lahat. Talibog ko na ang bansa at bilang kayumanggi, nasa kahit saan ang mga tulad natin. Kalagi din may patel, motel o desi na kainan saan man. Gusto ko malaman mo, talo ka na. Ang kwento mo ay isang pangit na kwento na puno ng paghihirap. Puno ito ng matabang manok. Puno ito ng napakasama, napakatuyong karne. Pangit ang musika mo. Pangit lahat ng kultura mo. Wala, kaya gustong-gusto ng mga bata makinig sa mga itim at sa kanilang musika. Kaya mahal ng mga bata ang mga Latino. Pangit ang party mo kasi. Sa tingin ko si Taylor Swift pa rin ang pinakasikat na pop star. Ano ba sinasabi niya? Monochromatic sila. Mas masarap ang pagkain sa mga party natin, mas maganda ang musika, mas magaganda ang mga babae. Diyos ko, mas magaganda talaga ang mga babae. Pero siya, kaya ayan ang kaharap ninyo, mga pare. Sobrang galit ng mga taong ito sa Kanduran. At hindi lang sa sibilisasyon ng Kanduran, kundi pati na rin sa mga tao nito. Tapos na ang panahon ng pag-uusap. Kaya dapat lahat ay maging matinding makakanan. Yun lang ang solusyon. Walang ibang solusyon. Hindi talaga nagkakasundo ang mga tao kapag sobrang magkaiba
ang kanilang pamumuhay. Iyon ang gusto kong iparating sa Ginoong yon. Ang galing, ang galing. Sige, sa tingin mo, kumusta ang naging takbo ng araw na ito? Sa tingin ko, naging maayos naman. Dahil sa masamang panahon, hindi ko inasang marami ang darating. Pero marami sa mga taga-komunidad dito ang nakausap namin ngayon na tuwang-tuwa na nandito kami at sang-ayon sila sa lahat ng sinabi namin. At mula rito, magkakaroon ng mga political na pagpupulong na gaganapin ng regular. Kaya naniniwala ako magiging maganda ang kalalabasan ng araw na ito. Hindi ako naniniwala na may resulta ang mga demonstrasyon lang. Naguguluhan pa rin ako at di ko inakalang tapos ng video. Namamangha pa rin ako na ang mga puti ay magalang at sibilisado. Sasabihin ko lang, gaya ng nasimulan ko nang sabihin, wala nang saysay na kumbinsihin pa ang komunidad ng Muslim na sa loob ng huling 20, 30 taon, malinaw na sobra na ang pananatili ninyo dito. Ilapastangan ninyo ang kabaitan ng mga katutubo. Imbes na tumawag, marami naman silang oras para linisin ang kanilang bahay. May oras naman sila para itama ang mali sa komunidad nila. Pero ano nakikita natin? Sina Muhammad Ijaz, Hari Sultan at iba pang Muslim na mga ngaral. Sa palagay ko, lumabas din ako sa video na ito. Galit sila at paulit-ulit nilang sinasabi sa'yo na galit sila sa'yo. Kaya naman, marami silang oras para ayusin ang sarili nilang tahanan. Pero hindi nila ginawa. Ginamit nila ang gaslighting sa mga katutubo. Nagsampa ng paratang at lumika ng terminong Islamophobia. Sinubukan pa nilang gipitin ang mga naunang at sumunod na pamahalaan ng Britanya na ipatupad ang mga batas laban sa kalapastanganan sa relihiyon. Mapapaniwalaan mo ba yon? Palihim nilang sinusubukang ipasa ang mga batas laban sa kalapastanganan sa relihiyon. May mga taong inaresto dahil sinunog nila ang sarili nilang kopya ng Quran. At hindi, sa tingin ko, wala akong pakialam. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko si Rupert Lowe. Sabi niya, wala akong pakialam. Tawagin mo akong racist, wala akong pakialam. Tawagin mo kaming Islamophobic, wala akong pakialam. Sinasabi mong ito ay far right. Ito ay ganito at ganyan. Wala akong pakialam. Milyon-milyon ang dapat umalis. Wala. Ibig kong sabihin, Wala. Nag-sign up para dito. Wala. Sobra na ito? Huli na ito. Ang hamon natin ay paano pabalikin ang maraming tao. Nasa milyon-milyon na ang bilang. Patuloy pang lalaking bilang na yan. Kaya kailangan nating baligtarin ito. Pero paano mo gagawin yon? Yan ang hamon. Logistical. Isa itong logistical na hamon. Pero sa tingin ko, sa susunod na 3 o 5 taon, hindi ito magiging mahirap sa politika dahil nakikita na natin kung saan napapunta ang ihip ng hangin.